Mas magiging kapanapanabik pagkatapos ng patalastas. Bumalik na kayo. Welcome. Nandito tayo sa palabas ng panggitnang edad na paghahanap ng pag-ibig, hindi pa huli ang lahat. Ngayon, ipakikilala namin ang huling lalaking kalahok. Magandang araw mga babae. Ako si Fu Zhenye. Ako ay 54 na taong gulang. Ang trabaho ko ay guwardiya. Nakakahiya na Gordia. Mali siguro ang pinuntahan mo. Tulad mo, salat sa pera naglakas loob pang makipag-date dito? Karapat dapat ka ba? Wala kang pera, Lu Yiming. Wala ka ring kapangyarihan. Ano bang basehan mo? Na kami ay pipiliin ka? Dahil matanda ka lang ba? O dahil hindi ka naliligo? Kahit guwardiya lang ako, ipinapangako ko na ako'y mabuting kasama sa hinaharap. Hindi ko siya papahirapan. Ang mga pangako mo, ilang sentimos lang. Mas pipiliin kong umiyak sa loob ng BMW kaysa tumawa sa iyong lumang bisikleta. Kalahok, BLG6. Pwede bang hawakan ng kamay ang ating kalahok? Nanay, si Meng Yao, ayaw niyang tumira kasama ang biyenan. Sabi ninyo, kung hindi ninyo ipapakasal ang sarili, hindi na mapapakasal sa akin si Meng Yao. Nanay, pakiusap na talaga. Sang-ayon ako. Sige, binabati namin ang dalawang bisita, nagtagumpay ang paghawak kamay. Li Xiuping, pakakasal ka ba sa akin? Hindi ka ba magsisisi? Ako kasi, guwardiya lang. Fu, pinili kita dahil mabuti ka, tapat at mahinahon. Zeke, mula ngayon, pamilya na tayo. May bahay ako sa siyudad. Ito ang susi. Ikaw na ang maghawak nito. Sige, At meron pa, ito ang sahod card ko. heto. Fu, ibigay mo ang susi. Sapat na kunin mo na ang sahod card mo. Nagparehistro na tayo. Pamilya na talaga tayo. Hindi. Hindi ko talaga matatanggap. Anong bawal kunin? Akin na? Sa'yo na rin. Fu, Zhenye, talagang ayaw ko. Sige, kakain tayo mamaya. Pakilala natin ng mga bata. Sige. Babalita ko sa anak ko tungkol sa pagpaparehistro natin. Alis na ako. Dahan-dahan ka. Tagapanggulo. Tara na. Lu Yiming. Ngayon, makakapagpahinga ka na. Fu Zhenye. Li Xiuping, Tagapanggulo. May utos po ba kayo? tingnan mo. Anong trabaho ng anak ni Li Xiuping? Gusto ninyo ba siyang tulungan? Dahil kasay na kami ni Li Xiuping. Kaya mula ngayon, ang anak niya, anak ko na rin. Lu Yiming. Dapat mapanatag ka na ngayon. Mapanatag na. Nanay. Hanapin mo yung matandang iyon. Anong trabaho niya? Isa siyang guwardiya. Guwardiya, mama. Paano ka kukuha ng ganitong guwardiya? Hindi si Lu Yiming. Pakinggan mo ako. Mama! Pwede mo ba akong isipin? Mga magulang ni Meng Yao. Mga tao sila sa mataas na lipunan. Kailangan mo naman kumuha ng kahit retiradong guro lang. At least hindi ako mapahiya. Ano ba? Kukuha ka ng nakakahiyang gwardiya? Wala pa nga siyang kahit pang tustos. Ako, sa harap ng biyenan ko, paano ako tataas ang ulo ko? Hindi ganon si Lu Yiming. Pakinggan mo ang mama. Si Tia Fu, mabuti talaga siya. Wala akong pakialam. Mama, maghiwalay ka agad sa kanya. Lu Yiming. Mama, pakiusap na. Huwag mo akong pilitin, ha? Sige. Okay, hindi kailangan magdiborsyo. Sabihin mo sa kanya, maglabas ng 500,000. Ito ring siyang magiging ama para sa regalo ng kasal ng magiging manugang. Hindi bababa sa para di ako mapahiya sa harap ng biyenan ko. 500,000. Ang dami. Tama, walang bawas. Lu Yiming. O kaya, pumalik ka ng 500,000. Osaka, hiwalayan mo siya. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Fu Zhenye. Magkita tayo.
Fu Zhenye. Oy, Li Chuping, nandito ka. Ipakikilala kita. Ito ang anak kong si Shishi. Kumusta po, Tia? Kumusta, Shishi? Ang ganda mo. Taya, mas maganda po kayo. Maganda at may class pa. Mapalad ang tatay ko kung pakakasalan ka. Tunay na biyaya siya sa kanya. Hindi naman. Mabuti ang tatay mo. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Oy, Li Chuping, huwag mong sabihin ganyan. Ngayon, pamilya na tayo. Bakit naman sinasabi yan? Hale, ito ang regalo ng kasal para sa'yo. Hindi. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Nagtatrabaho ka bilang guwardiya. Mahirap din makahulog ng ganito kalaki. Kunin mo na, bawal na. Guardia. Tita, tanggapin niya na ito rin galing sa puso ng tatay ko. Hawakan niyo, o. Tara na mamili tayo. Sige. Tita, ang bagay mo sa damit na to, tita. Okay ba to? Ay, bagay naman. Talagang bagay. Halika. Kunin mo rin yung pink na dress. Masyado bang madramatiko to? Hindi naman, sakto lang. Subukan mo pa itong isa, tita. Sige. Ang ganda, tita. Subukan mo pa ng isang set. Ang ganda talaga. Tita, subukan mo yung green na yon. Tita, tama talaga. Ang outfit na to sa'yo. Talaga. Kuya, pakipak ang mga damit na sinubukan kanina. Lahat ha? Opo. Teka! Patsasasan. Ang damit na ito, 50,000 pesos. Sobrang luho naman. Tita, may sale sila ngayon. Itong damit na to, 500 lang. Talaga? Oo, tita. Ang swerte niyo pong dumating ngayon. Sige na, tita. Magsuot ka lang. Huwag kang mag-alala. Tara, magbayad na. Li Xiuping, yung sinubukan mong damit kanina, bagay na bagay sa'yo. Fu Zhenye. Sino ka ba talaga? Li Xiuping, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Ang kailangan mong malaman, hindi kita papayagang magdusa. Tapos na yon. Ah, tama. Susunod na linggo, ikakasal ang anak ko. Sama tayo dun. Zeke? Tagapanggulo, ito ang anak ng misis. Impormasyon ni Lu Yiming. Si Jilu may maliit na kumpanya, pero ang takbo ng negosyo hindi maganda. Kung hindi pa makakuha ng puhunan, malapit na silang magsara. Bibigyan agad ang kumpanya niya ng 10 bilyon. Ito ring mo bilang regalo ko, bilang amain. Regalo sa kanyang bagong kasal. Tandaan mo, huwag mong ipaalam kung sino ako. Opo, Ji Lu Yiming. Magandang balita, may misteryosong tao. Nag-invest siya ng 10 bilyon sa kumpanya namin. Magkano? 1 bilyon. Ayos! Kapag nandyan ang 10 billion, magagawa kong palakihin at palakasin ang kumpanya. Makakapasok na kami sa mataas na lipunan. Hindi namin alam. Sino ang misteryosong ito? Alam ko na. Alam niyo. Uwi muna ako. I-message niyo ako kung may kailangan. I-message Sige. niyo ako kung may kailangan. Ma, kumain ka ng prutas. Opo? Ma, salamat sa pag-invest sa kumpanya ko ng 10 billion. Ipinapangako ko sa'yo, gagamitin ko ng maayos ang pera. Aalagaan ko siya habang buhay. Aalagaan ko si Meng Yao. Manugang, alam mo na nga. Eh di hindi na ako magtatago. Ang 10 bilyon na ito, ibibigay ko sa iyo at kay Meng Yao. Regalo ng kasal. Mama, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigiin. Sige, aalis na ako para ipakita ang aking galing. Sige, punta ka. Mama, talaga bang binigyan mo siya ng 10 bilyon? Paano posible? Kahit ibenta pa ang kumpanya natin, hindi lang yan ang halaga. Eh, kung ginlangin mo siya. Shh! Tahimik ka, ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ganito, kahit ano pa, hawak mo siya. Pagdating ng panahon, papayapain natin siya. Susunod siya sa atin, ina at anak. Mama, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Mama, Meng Yao, tikman mo ang luto ko. Lu Yiming, binalutan ko na ng baon ang pagkain mo. Ito ay... Anong kulubi naman to? Lumayas ka. Ikaw ba ang biyenan? Hindi ako pulubi. Ako ang ina ni Lu Yiming. Nanay, nagiwalay ka na ba sa nakakasiwang kwartiya? Lu Yiming. Ito ang
Tio Mong Fu, binigay sa'yo ang 500,000. Tanggapin mo na bilang regalo ng kasal. Ganyan lang kaunti? May muka pa siyang magbigay. 500,000 lang. May mukha pa siyang magbigay. Manugang, Sinong manugang mo? Hindi ako ganun na walang lugar sa lipunan. Hindi ako yon na walang prestige na biyanan. hindi marami ang 500,000, pero para sa amin na karaniwan, ito ang ipon namin sa buong buhay. Kung alam ninyong mahirap kayo, huwag niyong ibulgar ang kahihiyan ninyo. Sa tingin ko, huwag na kayong dumalo sa kasal para hindi na ako pantawanan. May dagdag pa kayong ganitong maruruming kamag-anak. Paano mo naman masabi yan? Tama Lu Yiming. Ayokong siyang lumabas sa kasal namin. Nakakahiya siya. Pero si Meng Yao, siya ang buong mundo ko. Nag-iisang kamag-anak ko. Wala akong pakialam. Kung nandyan siya, hindi ako magpapakasal. Meng Yao. Mama, huwag ka nang kumunta sa kasal ko. Lu Yiming. Ilang taon na. Ang pinakamalaking hiling ni Mama ay makita kang magpakasal at umayos. Paano ka magpapakasal na hindi isasama si Mama? Ang kasa ni Lu Yiming. Darating ang mga mataas na uri. Kapag nandyan ka, mas lalo lang siyang mapapahiya. Magiging biro siya sa lipunan. Tayo na. Lu Yiming. Mama, umupo ka kahit saan. Kahit anong sulok, ayos lang. Kitaing lang si Mama. Sapat na yon para sa Mama. Lu Yiming. Pakiusap na, anak. Payagan mo si Mama pumunta. Sige. Li Xiuping. Kukuha lang ako ng tawag. Pumasok ka na muna. Sige. Inaanyayahan ang nobyo at nobya na pumasok. Nasaan si Lu Yiming? Mama, nahuhugas ng paa. Nanay, pinapangako ko, pagkakita ko ng pera sa syudad, iwi kita sa syudad para maginhawa. Sige. Tatay ni Lu Yiming. Nakikita mo ba to sa langit? Lumaki na ang anak natin. May pamilya na siya. Naging tunay na lalaki siya. Sa napakagandang araw na ito, may sasabihin ba ang bagong kasal? Gino, gusto ko magpasalamat sa isang tao. Napakahalaga sa akin ang taong yon. Kung wala siya, wala rin ako ngayon. Siya lagi siyang nagbigay ng walang reklamo. Siya ang nagturo sa akin ng tamang asal. Higit pa rito siya ang humubog sa akin na yon. Ngayon, palakpakan natin. Itaas natin siya sa entablado. Ngayon, palakpakan natin. Itaas natin siya sa entablado. Ang biyenan ko, hindi niya minahalata ang pinanggalingan ko. Binigay pa niya ang anak niyang babae sa akin. Pati yata naglabas siya ng 1 bilyon. Para suportahan ang negosyo ko, mula ngayon ang biyenan ko ay ang tunay kong ina. Ngayon ay araw ng kasiyahan ng nobyo. Bakit wala ang mga magulang ng nobyo? Ang tatay ko, noon pa nasawi na sa aksidente ng kotse. Ang nanay ko naman, Siya rin, namatay na. Kamakailan lang, dahil sa sakit. Menyaw. Bakit mo sinasabi yon? Paano ko papayagan ng isang patay na matanda na sirain ang kasal namin? Nobyo. Nobyo! Nobyo! Totoo ang sinasabi ng nobya. Opo. Ngayon iniimbitahan ng nobyo at nobya magalay ng tsaa sa biyenan. Nanay. Nanay, inumin ninyo ang tsaa. Nanay. Pakinom po, nanay. Lu Yiming. Bakit mo ako ginaganyan? Bakit mo sinabi na patay ako? Ganon ka lang ba na inaalipos na mo ang iyong ina? Tia, kayo po ba? Ako po ang nanay ni Lu Yiming. Hindi ko akalain na may ganong ingratong anak pa sa mundo. Hindi niya kinilala ang kanyang ina.
Sinumpa pa siyang mamatay. Ang anak hindi iniiwasan ng ina. Ang aso hindi iniwan ng bahay. Si Lu Yiming na ito, mas mababang kaysa hayop. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi niya. Siya naman, wala lang siya. Tagabahay ni Yiming. Isang katulong lang. Lu Yiming, sabihin mo sa kanya, sino ba ako? Hindi ba siya titigil? Lu Yiming, ikaw ba? Nahiya ka ba sa ina? Kasi mahirap. Walang pinag-aralan? Hindi ba siya makapagbadala sa'yo ng dangal? Tita, pwede ka bang tumigil na? Sinira mo ang kasal ko. Anong pakinabang mo rito? Tita! Lu Yiming Nang, ikaw ay 8 taong gulang. Namatay na ang tatay mo. Pinaghirapan kitang palakihin. Gusto mong mag-college. Nagtrabaho ako ng 5 trabaho araw-araw. Ipinun ko ang pera para sa tuition mo. Sinabi mong gusto mong salungsod, bumili ng bahay, mag-asawa. Ibinenta ko ang bahay namin sa baryo para bilhan ka ng bahay. Ngayon sinasabi mo, ako'y ang katulong ninyo. Lu Yiming, wala ka bang konsensya? Maruming kulubi, sinasadyang sirain ba to? Ang kasal ng anak kong babae. Kahit ina niya si Yiming, parang katulong lang siya nagluluto sa kanya. Hindi katumbas na ako bilang biyenan sa tulong ko sa karera niya. Lu Yiming, bibigyan kita ng isang pagpipilian. O hindi tayo magpapakasal. O putulin ang ugnayan sa matandang to. At huwag mo siyang iugnay pa. Meng Yao. Lu Yiming, kung iiwan mo ang anak ko, huwag mo asahan ang 100 bilyong puhunan. Hindi mo na makukuha yon. Umalis ka na. Yiming, talaga bang putulin mo ang relasyon mo kay nanay? Talaga bang iwan mo siya? Buwardiya hilahin ninyo, palabas ang matandang babaeng to. Sinong magtatangkang galawin siya? Sinong magtatangkang galawin siya? Li Xiuping, ayos ka lang ba? Ginong Fu, Li Xiuping, sino ang gumawa nito? Sino ka ba? Kinapi ninyo ang nanay mo ng ganito? Nakatayo ka rito at hindi ka man lang kumikialam? Ano ba ang pakialam mo? Yung sampay na to. Sampalin kita dahil hindi ka rumispeto sa magulang. Walang utang, naloob ka. Ano ba talaga ang halaga mo? Karapat-dapat kang sampalin? Yung sampay na to. Sampalin kita dahil pinipili mo ang mayaman. Sinusunod mo ang makapangyarihan. Ako, Fu Jianye, tigilan mo na. Tigilan mo na. So, ikaw pala ang nakakasiwang gwardiya. Pinaliwan kita. Ito ay usaping pamilya ko. Wala kang kinalaman dito. dahil lang sa dangal mo, sinukuhan mo pang harapin ang tao. Pinahiya mo ang ina ko sa harap ng madla. May puso ka pa ba? Gusto ko lang umamat sa buhay. Ano ba ang pagkakamali ko? Siya lang nagpapabigat sa akin. Kinawang tukso at katuwaan ng ibang pangalan ko. At ang biyenan ko, kayang mabigay ng 10 bilyon. Makakatulong siya para makapasok ako sa mataas. Kaya ba niya yon? Sigurado ka ba? Yung 10 bilyon, kanya ang magbibigay. Hindi ako ang magbibigay. Ikaw ba, nakakasiwang gwardiya, ang magbibigay? Hindi ka man umiihi? Tumingin ka sa sarili mo. Anong klaseng nilalang ka? Karapat dapat ka bang magpanggap sa harap ko? Ikaw lang ba? Magbuhat ka ng sapatos ko, hindi ka karapat dapat. Ikaw! Nag-aalsa ka. Walang kwentang gwardiya. Naglakas loob kang hamunin ang nakatataas. Tao rito. Parusahan ninyo itong matandang walang hiya. Paghampasin ninyo ng todo. Tigilan, Lu Yiming. Ma, pakiusap. Huwag niyong galawin si Fu Jianye. Ma! Nakasagasa siya sa biyenan ko. Kailangan siyang turuin. Fu Jianye, paumanhin. Ako ang nakapagpahamak sa'yo. Walang kaso, Li Xiuping. Hindi nila kakayanan akong saktan. Malapit na silang mamatay. At nandito ka pa, wala kang hiya. Mga tao, atake! Subukan mong galawin siya! Naantala ang mga tauhan ko. Patawarin kami, tagapang ulo. Sino ka ba talaga? Ito si Fu Jianye, ang pinakamayaman sa bansa. Fu Jianye. Pinakamayaman sa bansa. Ikaw na mabahong gwardiya kung talaga siyang pinakamayaman. Ako naman ang reyna. Lu Yiming, huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling yung mabahong gwardiya. Baka ang mga taong ito mga aktor na inarkila niya. Nadawin nilang takutin ako. Wala kayo sa level nila. Ikaw,
Walang kwentang luma gusto pang magpanggap na pinakamayaman. Mas mabuti kung mamamatay ka na agad, muling ipanganak. Penghahas! Ikaw ang mapangahas. Pinoprotektahan mo yung walang kwenta. Doble ang kasalanan mo. Tao! Kunin ninyo ang dalawang matandang ito, sirain ang mga binti nila at hilahin palabas ng bulwagan. Menyaw. Kahit papaano, nanay ko rin yon. Lu Yiming. Pinoprotektahan mo pa sila? Itong kasal. Gusto mo bang ituloy o hindi? Lu Yiming, sasabihin ko sa'yo, naputol mo na ang relasyon mo sa pulubi mong nanay, talagang putol na. Kung magpapatampo ka ulit sa akin, bubawiin ko ang investment na 100 million. Nanay! Walang hiya ka talaga. Yung 100 million na yon, halatang galing yon sa aming tagapang-ulo. Ano? Ikaw talaga, di ka na umiiyak kahit malapit na ang kabaong. Bulo na! Magkano bang ginastos mo sa mga taong ito? Ibibigay ko sa'yo ng doble ngayon. Isama mo yung aso mo. At umalis kayo rito! Ang tapang mo! Lee, tumawag ka na yon sa finance. Bubawiin ko ang yang bilyong yun. Opo. Lu Yiming. Huwag kang maniwala sa yan sa sinasabi ng maduming gwaldya. Maduming gwardiya! Hindi ka pa nagsasawa sa pag-arte mo? Luyiming ko ngayon sirain mo ang mga binti ng maduming gwardiya. Nangangako sa'yo ang biyenan yung 100 million agad mapupunta sa account mo. Ano bang hinihintay nyo? Kumilos kayo! Luyiming, kung pati nitong kaunting hiling, hindi mo magawa. Ang 100 milyon, wag mo na yan asahan at wag mo nang pakasalan si Mingyaw. Lu Yiming. Nanay, tinuruan ka na mula bata na. Kapag gumagawa ka, kailangang may konsensya ka. Lumayo ka. Kung ngayon tatangkain mong kumilos, tatawagan ko si Tio Fu. Ipagpapanggap kong hindi kita pinanganak. Lumayo. Lee Shuping, nakakasiwang gwardiya. Mamatay ka. Lu Yiming, huwag! Nakakasiwang gwardiya. Mamatay ka. Lu Yiming, huwag! Lee Xiuping. Nanay. Ayop ka. Siya ang tunay mong ina. Nanay. Nanay, bakit mo pinoprotektahan siya? Hindi ko sinasadya na saktan ka. Lu Yiming. Nanay, tinuruan ka na mula bata. Maging matuwid ka. Huwag magbago dahil sa kahirapan. Huwag magpadala sa kayamanan. Ngunit sabihin mo sa nanay, bakit ka nagkaganyan? Ngayon, ganito ang itsura mo. Nanay, tigilan mo na. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Ayoko nakitang makita. Lee Xiuping, umalis na tayo. Lalayo kita sa mga hayop na to. Nanay. Nanay, Lu Yiming. Kung maglakas loob ka pa, lumakad ka ng isang hakbang pa, ang kasalang ito, huwag na natin ituloy. Hoy! Sir Lu, may problema. Yung misteryosong tao dati sinabi, hindi na siya mag-i-invest. Yung 10 bilyon, wala na. Ano? Nanay, kakatapos lang sinabi ng assistant ko, hindi nalagay ang bilyon sa amin. Hindi na ibinigay sa amin. Ano ba talaga yung nangyayari? Ito, nanay, yung bilyon na yon, ikaw ba ang nagbigay? Nanay, yung bilyon na yon, ikaw ba talaga ang nagbigay? Lu Yiming, nagtapang ka na mangahas ka magsalita ng ganyan sa akin? Sasabi ko sa'yo ng tapat. Takot lang ako na ikaw kay Mingyaw hindi tapat sa pag-aasawa. Sinabihan ko ang bawiin ang 10 bilyon. Nanggako ako eh. Aalagaan ko si Mengyao. Lu Yiming, pinangako ng biyanan mo sa'yo, basta ikaw at si Mingyaw mabuti ang pagsasama. Huwag nang usapan ng 10 bilyon. Ang kumpanya iniwan ng tatay ni Mingyaw ipapasa, ko rin sa'yo lahat. Lu Yiming, huwag ka na magalit. Lahat nakatingin. Sige, ituloy ang kasal. Fu, Jenny, hindi naman seryoso ang sugat ko. Hindi ako kailangan mag-ospital. Ang laki ng gastusin. Kahit gaano kahalaga ang pera, isa lang siyang hanay ng numero. Kumpara sa katawan mo, wala yan. Fu Jenny, ikaw ba talaga ang tinatawag na pinakamayaman? Gusto mo bang ako nga o hindi? Hindi ko pinapansin kung anuman. Ang sakin, pakiramdam ko, ikaw tao kang maaasahan. Handa akong makasama ka. Lee Shuping, huwag kang mag-alala. Ang paghihirap mo ngayon,
Hindi ko papayagang masayang. Sisiguraduhin ko na sila sa harap mo ay luluhod at hihingi ng tawad. Fu Laofuren sa totoo, hindi masama si Lu Yiming. Natatabunan siya ng kapangyarihan at nabulag sa kayamanan. Naniniwala akong magigising siya. Zana si Lu Yiming. Maunawaan niya ang iyong sakripisyo. Wala akong nakita. Ipagpatuloy niya. Tigil, maghintay ka sa labas. May sasabihin pa ako. Tigil, maghintay ka sa labas. May sasabihin pa ako. Li Xiuping, kausapin ko si Shishi. Magpahinga ka muna. Sige. Tatay. Anong nangyari? Shishi, malapit na ang kaarawan ni Li Xiuping. Sa pangalan mo, para kay Li Xiuping, magdaos ng marangyang salu-salu. Tandaan mo, sigurado iimbitahin natin. Si Lu Yiming at ang pamilya ng kanyang binan. Lahat sila dadalo. Naiintindihan ko. Nakikita mo si Tia Lina, naapi sa salu-salu ng kasal. Naawa ka, di ba? Gusto mong may magpanagot para sa kanya. Tama ba? Ikaw ang talino dito. Walang masyadong salita. Dali, ayusin mo na. Opo, susunod ako. Pangako, tatapusin ko ang gawain. Mabilis ka na. Sige, gawin mo. Li Xiuping, malapit na ang kaarawan mo. Nag-usap kami ni Shishi. Gagawan ka namin ng isang marangyang salusalo. Fu, hindi kailangan ng ganoon kalaki. Sapat na magkasama tayo, pamilya lang. Umupo at kumain ng maayos. Paano naman yun? Hindi pwede. Ito ang unang kaarawan mo sa aming pamilya. Pagkatapos mo mag-asawa sa amin eh. Kailangang maging espesyal. Si Shishi nagsimula na mag-anda. Maghintay ka na lang. Ikaw ang bida ng gabi. Fu, salamat sa inyo sa pag-aalaga ninyo sa akin. Masyado kang magalang. Pamilya lang tayo. Wag na ng salamat. Nangyaw, 2 araw na lang. Kaarawan ng nanay natin. Gusto kong isama siya. Ibalik at magkainan kami. Itigil mong tawaging nanay natin. Ayaw kong kilalanin siya. Isang probinsyana bilang nanay? Bukod pa dyan, siya ay nag-asawa na kay yung gwardyang nakakahiya na yan. Kaya hindi na siya, kayo na lang, Pamilya Lu. Anong pakialam mo sa kanya? Kaarawan niya? Anong kinalaman nito sa'yo? Pero siya pa rin ang nanay ko. Paano ko siya papabayaan? Kung gusto mong alagaan, ikaw na. Huwag mo na akong isali. Anong nangyayari? Jin Ong Lu. Si Fu Shishi, anak na babae ng Fu. Binibini Fu Shishi ay iniimbitahan ng inyong pamilya. Sa karawan ni Fu Laofuren. Talaga ba? Talaga. Naipadala na ang mga imbitasyon sa opisina. Ayos! Mengyaw, yayaman na tayo. Anak ng pinakamayaman, inimbitahan nila tayo sa kaarawan ni Fu Laofuren. Talaga ba? Kapag nakasama natin ang pinakamayaman tayo na ang mga tunay na tao sa itaas. Kayaman na natangal, abot kamay na. Di akalain, darating din ang araw ko. Ako, si Lu Yiming sa wakas, babangon na ako. Tara na, para pumili ng regalo para kay Fu Laofuren. Si nanay ko naman. Bibili din siya. Bibili din, bilisan natin. Magkano ang jade na ito? Ito ay hantian warm jade sa buong mundo. Hindi pa umaabot sa 100 piraso. Halaga niya, 25 milyon. Ang mahal naman nito. Mahal. Para sa asawa ng pinakamayaman natin ito. Ang regalo dapat may ipinagmamalaki. Ayos to. Ibalot na. Menyaw, nandito na kami. Magdala ka rin ng regalo para sa nanay ko. Sige. Ito na lang. Miss, itong pendant na jade, pangkita lang. Replica 50 lang siya. Sigurado po kayo? Lola galing probinsya. 50 piso pa lang. Malaking pabor na siya. Ibalot nyo na. Tita, bilang araw mo ngayon, lahat tayo kailangan natin. Magpaganda tayo. Ay nako, tumatanda na ako. Anong pagpapaganda pa ba? Iba to. Neon, ikaw ang bida, birthday girl. Hindi ba, tatay? Dapat maganda ka talaga. Kumusta si Fu Zhenye? Maganda siya. Ang ganda talaga. Hindi lang basta maganda. Hindi makaalis ang tingin ni Papa sa'yo. Tinatablan pa. Li Xiuping,
Mula ngayon, ganito ka na lang magsuot. Walang problema. Hayaan mo si Shishi ang magdala. Pupunta kayo sa mall. Magpa-beauty kayo. Gamitin mo na lang ang card ko. Naririnig mo ba, tita? Gustong-gusto ka talaga ni Papa. Ay naku, kayo ni Papa, puro biro lang. Labis lang ang tulak ng biro niyo sa akin. Malapit na ang oras. Tayo na. Ano? Dalhin mo ang regalong inihanda ko. Iniwan ko sa kumpanya. Sige, ayos. Babalik ako kunin sandali. Tatay, tita, kayo muna umuna. Uuwi ako sa opisina kunin regalo, hahanapin ko kayo pagkatapos. Okay. Li Shuping. Pumasok ka na muna. Maghahanap lang ako ng paradahan. Walang duda, pinakamayayaman sa bansa. Nag-isa sa buong mundo ang 9-star hotel. Napaka-grandioso. Ngayon, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Kung makuha natin ang pabor ni Fu Laofuren, ang pamilya Zhao namin ay makakapasok sa mataas na lipunan. Magiging tunay na nakatataas kami. Mama, sisikapin ko, magpapakita ako ng maayos para magustuhan ako ni Fu Laofuren. Lu Yiming. Mama. Bakit nandito ka? Dumating ako para sa salusalo. Akala ko may bumabalot na amoy ng kahirapan. Siyempre, ikaw pala. Taranta at Provincianong Tanga. Nakakatawa naman. Isang probinsyano pa na makakapasok sa ganitong maringal na salusalo? Lu Yiming. Agad na ipalayas yung probinsya ng yan. Lahat na nandito ngayon, mga elite at sikat na tao. Kung makikita ka dito, ikakahiya mo lang ako. Ma. Umalis ka na lang. Yiming, inanyayahan ako rito. Inanyayahan? Sino bang madiimbita sa'yo? Sa kulubang ito. Sinasabi mong may imbitasyon ka? Saan nga ang invitation mo? Ipakita mo sa akin. Wala akong isa. Ako ang nag-prepare ng birthday party. Ikaw pa naman, kasama yung guardian niyan. Magpa-party dito? Man-arap ka lang! Tingnan mo muna ang sarili mo. Kung bagay ba ang lumamong muka. Kahit ang buong pang-ipon mo para sa libing, hindi ka makakapasok kahit isang hakbang lang. Ma? Ang birthday party ni Fu Laofuren ngayon, sobrang importante sa atin. Huwag mo na akong pasamain. Lumayas ka na. Ma. Ito ang handa ni na Yiming at ni Zhao Mangyao para sa'yo. Tara, lumakad na tayo. Mukhang si Lu Yiming. Sa puso niya pa rin ay ako, ang kanyang nanay. Ang party ng mataas na lipunan, sobrang amang marangya. Ang daming malalaking tao. Kakaabot lang natin dito, nakakita na ako ng ilan mga boss ng listed na kumpanya. Tayong dalawa, kapag napalapit kay Fu Laofuren at napasaya namin siya, maging kabilang tayo sa mataas na lipunan din. Relax ka, Mingyao. Gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay mo. Sobrang maranya ng ballroom na to. Siguradong gumasto si Fu Laofuren. Ang talino mo naman, walang imbitasyon pa. Nakapasok ka na, kaya mong makisama talaga. Sa tingin ko, pumapasok ka dyan ng palihim. Hindi naman talagang iniimbitahan ako. Anong pinangarap mo ba? Sino ba ang mag-iimbita ng isang taga-baryo gaya mo? Taga Barrio, binalaan kita. Ngayong gabi, sa party na ito, ang mga inimbitahan ay puro mayaman at makapangyarihan. Kung gugulin mo sila ng gulo, kahit ibenta ka, hindi sapat ang bayad. Probinsyano ka. Mura ka. Naghahangad ka lang ng mayamang asawa. Di mo iniisip kung bagay ka. Mama, bago pa nila makita ka, umalis ka na. Lu Yiming, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Kung ako ang tatanungin, madali, paalisin ninyo siya. Kung malalaman ni Fu Laofuren nakakilala kami sa kanya, baka tatanggihan kami. Ituturing kaming mahirap. Guardia! Binibini, ano po ang kailangan ninyo? Ang matandang di mamatay. Wala siyang imbitasyon. Paalisin ninyo siya. Binibini, ipakita ang imbitasyon. Wala akong imbitasyon. Palayasin ninyo siya ngayon. Sinong tatapang magpaalis sa kanya? Li Shuping, ayos ka lang? Akala ko sino yan. Ikaw pala, pulubi ka. Guardia! Ang mabahong matandang yan rin. Palihim na pumasok sila. Palayasin din siya. Gino, ipakita ang imbitasyon. Buksan mo ang mga mata mo! Tingnan mo ng mabuti. Sino ba ako talaga? Dong. Sino ka nga ba? Hindi ka ba Guardia lang? Kayo dalawa! Isang probinsyano. Isang kulubi. Kayong nga dalawa talaga. Tugmang-tugma na pares. Kayo ba talaga? Matagal na kayo nagkakabit. Anong sinasabi mo ang kalokohan? Ako ba nagsisinungaling? Walang hiya ka talaga. Matanda ka na at natutong mga liwa ka pa. Ano yan? Kung magpapatuloy kang magsalita, mag-ingat papadala ako ng tao. Durog nila ang bibig mo. Abutin mo ba ang nanay ko? Ayaw mong mabuhay? Kayo ang hindi dapat mabuhay.
Lu Yiming, kung hindi mo mapapamahalaan ang 2 babae sa bahay ninyo, huwag kang magtaka kung hindi ako magpapatawad. Ang ugnayan mo at ni Li Shuping, Magina, isasama pati ikaw. Nakakasiwang guwardiya. Ano yabang mo dyan? Isa kang langgam. Sabihin ko lang at gagawin nila. Maari kitang durugin. Kung ganito na, Lu Yiming ngayon, hiwalayin mo na, putulin mo na ang ugnayan sa nanay niyang taga-baryo. Para hindi na siya muling makiuso. Oo, tuluyan talagang putulin. Lu Yiming, isipin mo mabuti. Kung malaman ni Fu Laofuren na may nanay kang taga-baryo, hindi ka ba niya igagalang? Lu Yiming, hindi mo naman iiwan ang nanay, di ba? Titigil ka ba ng ugnayan, tama? Nanay, naniniwala ako sa'yo. Hindi ka ganyan. Tingnan mo. Kanina, binigyan mo pa si nanay ng regalo sa kaarawan. Pinili ko ang regalong yon. Ikaw ang pumili? Tulad mong taga-baryo, karapat dapat ka lang sa peking P50. Malanghiya kang anak. Mabahong gwardiya ka. Anong karapat-dapat mong sabihin sa akin? Dali, isama mo ang nanay ko. Lumayas kayo. Guwardiya! Ano, bakit ka natitigilan? Sila-silang dalawa, wala silang imbitasyon. Hindi niyo pa ba sila? Itaboy ninyo silang pareho palabas. Ang kapal ninyo! Ang 2 nilang iyon ay mga panauhing inanyayahan ni Fu Laofuren. Sinong magtatangkang palisin sila? Mga panauhin! Magsisimula na ang handaan. Kung magulo kayo ulit, huwag kayong magtaka kung itatapon ko kayo labas. Mama! Totoo bang kilala ninyo si Fu Laofuren? Mama! Magsalita ka naman. Magsalita ka naman. Narito na ang birthday cake. Ang pamilya Fu, tunay ng pinakamayaman. Ang handaan na ito, sobrang marangya. Tingnan ang kwintas. Sinasabi, 6 na buwan na ang nakalipas, binili ng misteryosong tao sa halagang 300 milyon. Hindi ko inakala na ito ay Fu ang pinakamayaman. Li Shuping! Maligayang karawan! Ginoong Fu! Ito ba'y inihanda mo at ni Shishi? Ang Safire na Kuvintas ay espesyal kong ginawa para sa'yo. Regalo sa kaarawan. Ginoong Fu! Sobrang bait mo sa akin. Hindi ko alam paano magpapasalamat. Tayo'y isang pamilya. Walang dapat pasalamatan. Halika, isusuot ko to sa'yo, subukan mo. Anong ginagawa mo? Lahat to ay para kay Fu Laofuren. Guwardiya, gusto mo ba akong patayin? Lu Yiming, tunay na birthday ko ito. Ilang beses ko pa sasabihin. Kailan ka maniniwala? Nakakatawa. Ito ang birthday ni Fu Laofuren. Isa kang taga-baryo. Mangahas kang magpanggap na Fu Laofuren? Lumayas ka na! Tapos na. Lahat na. Nabasag ang cake. Si Fu Laofuren. Siguradong sisihin niya kami. Li Shuping! Gusto mo bang wasakin ang pamilya namin? Wala na kaming kahit ano. Sapat na ba yan sa'yo? Mula ngayon, hindi kita itinuturing na nanay. Ming! Yiming! Talaga bang ganito ang iniisip mo? Aminin ko. Mula pagkabata, marami kang pinagtiis para sa akin. Pero bukod doon, ano pa ang kaya mong gawin para sa akin? Bukod sa pagpapagulo, ano pa bang ibinigay mo sa akin? Sige. Mula ngayon, hindi kita itinuturing na anak. Sobrang nabigo ako sa'yo. Tingnan nyo! Narinig nyo lahat, di ba? Ang babaeng taga-baryo na to, wala siyang anumang relasyon sa amin. Sira ang cake. Sila ng babae at ng gwardiya ang may sala. Sandali, darating si Fu Laofuren. At darating din si Fu ang pinakamayaman. Pakisaksi kayo para sa amin. Fu ang pinakamayaman, hindi siya maniniwala sa inyo. Hindi maniniwala si Fu ang pinakamayaman sa amin. Maniniwala ba siya sa'yo? Bakit? Kasi, ako ang tunay na Fu, ang pinakamayaman. Mukhang gusto magpanggap ang gwardiya mo. Uulit na naman ba to? Gusto mo pang magpakitang gilas? Pareho lang yan. Ulit na ulit. Hindi na siya epektibo. Kung makakalabas ka pa ngayong araw, pinapayuhan kita. Magpatingin ka sa psychiatrist agad. Mama! Huwag mo na siyang kausapin. Sa tingin ko, itong 2 cute na to, kailangan silang turuan ng leksyon para matandaan nila ito. Tingnan niyo to. May 900,000 sa card na to. Sinong magpaparusa sa 2 cute na to? Pagpaparusa lang. Ang perang ito sa panalo. Ano ngayon? Kulangi pa daw? Ako na bahala. Sakto. Ipapaliwanag ko kay Fu Laofuren. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob, magulo sa teritoryo ng Fu. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob, magulo sa teritoryo ng Fu.
Miss Fu! Miss Fu! Miss Fu! Sakto kayong dumating. Ang gwardiyang ito, nagpanggap na Fu ang pinakamayaman. Tatay! Tatay! Ikaw talaga si Fu. Fu ang pinakamayaman. Nanay! Ay, Miss! Baka? Ang nanay ko ba talaga si Fu Lao Fu rin? Lu Yiming! Bilang anak mo, Walang utang na loob. Bitapat, di masunurin na anak. Ikaw pa bilang manugang inaapi ang biyanan, walang puso at awa. Hindi ko kasalanan. At sa huli ikaw, bilang kamag-anak pumapabor sa mayaman. May masamang loob. Pinakakarapat dapat mamatay. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo. Hindi na ako uulitin. Nagkamali ako. Nanay, Alam na ng anak ko ang pagkakamali. Nanay, bigyan mo pa ng isang pagkakataon ng anak. Nanay, patawarin mo na ako. Lumayas ka? Hindi ba gusto mong putulin ng relasyon? Simula, na yan siya lang ang nanay ko. hindi ko na siya kikilalanin. Hindi na ako kikilalanin. Nanay, alagaan kita pag tumanda ka. Ang nanay ko ay Fu Lao Fu rin. Sino ka ba naman? Karapat dapat ka ba na mag-alaga sa kanya? Shishi. Pahintulutan mo ako magsabi ng ilang salita sa kanya. Nanay. Nanay. Tapos na ang sampal. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Tayo ng inat anak, putol na ang ugnayan. Nanay, talaga bang ayaw mo na sa anak mo? Hindi ko kayanin. Nanay, alam ko, nagkamali ako. Shishi, utos muna. Sa loob ng isang oras, gusto kong makita na lugi ang kumpanya ng Zhao at ng Lu Yiming. Hindi. Fu Lao Fu rin. Patawarin niyo kami po. Alam namin ang pagkakamali namin. Pakiusap, patawarin niyo kami. Pianan! Alam na ng manugang niya ang pagkakamali. Hindi na mauulit. Pakiusap, patawad na. Pakiusap, tawadin ninyo ang mga tao. Itapon ninyo sila palabas. Sisi? Fu Lao Fu rin. Nanay, hindi mo kailangan magalit kay Lu Yiming. Ang walang utang na loob na yan. Mula ngayon, sasamahan ka namin ni tatay. Sisi ko na lang ang kasalanan. Hindi ko siya naituro ng tama. Hindi ito kasalanan mo. Kasalanan niya ito. Hindi siya nakatiis sa tukso ng realidad. Nawala ang kanyang konsensya. Oh, nanay. Ngayon ang kaarawan ninyo. Dapat tayong masaya. Oh, Shuping. Dapat humingi ako ng tawad. Hindi ko dapat itinago ang pagkakakilanlan ko. Pasensya na dinala kita sa napakaraming paghihirap. Patavat. Naintindihan kita. Gaya ng katayuan mo, kailangan talagang maging maingat palagi. Sige na, tatay. Isuot mo na ang kwintas kay nanay. Ipagdiriwang natin ang kaarawan niya. Ang ganda niya. Maligayang kaarawan, Shuping. Maligayang kaarawan, nanay. Anong ginagawa ninyo? Ikaw ang walang utang na loob na yan, Lu Yiming. Na-bankrupt ang kumpanya mo. Ang bahay na ito, ginamit para pambayad utang. Naka, seize na. Ito ang bahay namin. Hindi ko kayo papayagang magdikit ng notice. Kaya wag ninyong idikit. Huwag ninyong sagabalin ang gagawin ko. Kinaiinisan ko ang mga tamad na umasa sa iba. Huwag kang magbulong pa kapag nagsasalita ako. Tingnan mo, aayusin kita. Tapos na yan. Taka na. Pa! Walang utang na loob ka. Lu Yiming. Ayos ka lang ba? Nanay, hindi mo ba sinabi mag-i-invest ka sa akin ng 1 bilyon? Bibigay mo na yon. Makakabangon ako, sigurado. Kailan ko sinabi na bibigyan kita ng 1 bilyon? Nanay, miloko mo ako. Ikaw at ang nanay mo, pinahamak ninyo ang pamilya Zhao ng ganito. Gusto mo pa akong bigyan ka ng 1 bilyon? Nananaginip ka. Kung hindi dahil sa'yo, na pinilit akong putulin ng ugnayan kay nanay ko, magkakaroon ba ako ng ganito? Dapat lang sa'yo. Ikaw may masamang intensyon. Gusto mo lang dumikit sa mayaman. At saka, hindi mo alam ba na ang nanay mo ay si Fu Lao Fu rin? Baka nga,
Kayo ninyong mag-inang iyon. Sama kayong niloko ako. Nanay! Nanay! Lu Yiming! Nangahas ka bang sakta ng biyenan? Hindi ka na manugang ko. Mama, hindi niya sinasadya. Huwag kang magalit. Umalis ka. Lu Yiming. Mula ngayon, wala na akong manugang na gaya mo. Huwag kang asahin na makakapasok ka pa sa bahay ng pamilya Zhao. Mama! Hindi mo siya tatanggapin? Hindi mo ba ako tatanggapin? Ako ang tunay mong anak. Kung hindi dahil sa napili mong asawa, ang pamilya naming Zhao hindi sana nauwi sa ganito. Parang hindi na kita ipinanganak. Mama! Yiming! Wala na akong pamilya ngayon. Wala na akong mama. Menjiao, huwag kang mag-alala. Kahit na nadapa ako ngayon, pinapangako ko sa'yo, babangon ako muli para mabigyan kita ng magandang buhay. Yiming! Maligayang pag-uwi. Fu Lao Fren. Li Shuping! Mula ngayon, dito na ang bahay mo. Hindi mo na kailangan maranasan ang dating paghihirap. Lu Yiming wala ng pera sa bahay makabayad na sana kami ng renta bukas. Ano gagawin natin? Meng Yao, naganap din ako ng trabaho nitong mga araw pero kumalat na ang nangyari sa salusalo. Walang tumatanggap sa akin. Ganito na lang. Lalapit ako sa nanay ko. Matagal na rin ang nangyari nun. Baka napatawad na siya. Sige. Meng Yao, maraming beses ko ring pinag-isipan to. Sa tingin ko, sa ginawa natin kay nanay, sobra nga tayo. Later ako pumunta sa pamilya. Fu para humingi ng tawad kay nanay. Oxkaya, umalis ka na agad. Baka mapatawad ka pa. At baka matulungan tayo. Sige. Tara, punta na tayo ngayon. Mama, bakit ikaw mismo ang nagluluto? Hindi ba pwedeng ang katulong na lang? Okay lang to. Shishi, andiyan ka na? Tara, maghugas ka muna ng kamay, halika. Tulungan mo kami magbalot ng dumplings. Tapos hindi mo tinignan ng tatay mo. Nakuha pa siya. Tinakbo na nila bilang sundalo. Sige. Aalisin ko kamay ko. Nanay, huwag kang magsalita. Hindi ko talaga marunong gumawa ng dumpling. Turuan mo naman ako. Sige. Hala, bigyan mo ako ng isang tatay. Tatay Fu, Ah, tingnan mo ang mukha mo, puno ng harina. Anong ginagawa mo? Mumiti ka, mumiti ka. Ang ganda, halika. Halika, tingnan mo. ginawa mo akong mukhang pangit sa kuha. Ikaw na bata, huwag ka nang kumuha ng larawan next time. Tagapanggulo. Narito si Lu Yiming. Bakit siya nandito? Pakapasok mo siya. Nanay, alam kong nagkamali ako. Hindi ako ang nanay mo. Huwag mo akong tawaging nanay. Nanay. Nanay, alam ko, nagkamali ako talaga. Tanga ako, walang hiya ako, cute ako. Tama na, Lu Yiming. Mula nang ipinanganak ka hanggang ngayon, pinilit kong ibigay sa'yo ang pinakamaganda. Dahil sa'yo, nagbuhat ako ng ladrilyo sa construction. Nanggongolekta ako ng mga bote sa gilid ng daan. Ang buong unang bahagi ng buhay ko, nabuhay ako para sa'yo. Sa'yo, wala akong pinagsisisihan. Gusto ko na rin na yon ng sarili kong buhay. Pakiusap, mula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Ayaw kong makita ka pa. Nanay, Sinabi ng nanay kong umalis ka. Hindi mo ba narinig? Hindi ka welcome sa aming bahay. Lu Yiming, binalaan kita. Kung gusto mo maghanap ng trabaho, pwede kang pumunta sa Fu Group para maghanap sa akin. Pero, kung muli kang lalapit sa bahay at guluhin ang buhay ni Li Shuping, huwag kang magtaka kung hindi ako magpapakumbaba. Tawagin ninyo ang tao. Ihatid palabas ng bisita. Junung Lu. Maaari ka nang umalis. nanay. Mag-ingat kayo, nanay. Nanay, miss na kita. Meng Yao, bakit nandito ka? Mapakiusap. Tulungan mo kami. Wala na kaming mapuntahan. Nagsara na ang kumpanya namin. Hindi kami makahanap ng trabaho. Kung hindi mabayaran ng renta, matutulog na kami ni Yiling sa kalsada. May sarang 1,000 pesos sa card na ito. Kunin mo, gastusin ninyo. Salamat, ma. Pero huwag ka nang bumalik dito.
Ma, anong ibig mong sabihin? Di mo ba alam ang ginawa ko para iligtas ang kumpanya? Ikaw at si Lu Yiming ang nakaengkanto sa Fu Group. Kaya kami na-blacklist sa industriya. Kailangan kitang iwan. Ma, ako ang tunay mong anak, ma. Tunay nana, para sa akin mas mahalaga ang maranyang buhay kaysa ang dugo ng pamilya. Ma, bakit mo ganito sa akin? Ikaw pa ang laging nanggigigil kay Lu Yiming na nanay. Talaga naman. Kung ipagpapatuloy mo yan, huwag mo sisingilin ang pagiging ina ko. Ma, Yiming, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa biyenan. Seryoso, nagkamali talaga ako. Menyaw, ano ba talaga ang nangyari? Ang nanay ko, natakot siyang makasuhan ng Fu Group, kaya inalis niya ang koneksyon sa akin. Ginamit niya ang 100,000 sa card na ito, binalik niya ang ating pagiging ina at anak. Menyaw, huwag kang mag-alala. Nandito pa ako para sa'yo. Lu Yiming, alam ko. Nagkamali ako. Hindi ko dapat tratuhin ng ganun ang biyenan. Hindi ko dapat pinilit kang putulin ang ugnayan niya. Iuwi natin ang biyenan. Mababait ako sa kanya. Aalagaan ko. Pangako ayusin ko ang lahat ng pagkakamali ko. Lu Yiming. Wala nang sasay. Ayaw na rin ako ng ina ko. Lu Yiming. Ano na ang gagawin natin? Menyaw, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kahit magbuhat ako ng ladrilyo sa construction, hindi ko hahayaan kang magutom. Ako naman, ibebenta ko na rin ang mga bag ko. Hindi pwede yan. Lahat yan mga paboritong gamit mo. Walang problema. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay magkasama nating lampasan ang hirap. Kung talagang bibili ka na lang ulit para sa akin. Menyaw, buti na lang nandito ka. Hindi mo magawa to. Bala kang silbi. Nanay! Ang ganda ng damit na to. Bili na natin ito. Ay, hindi pwede. Masyadong mahal ang damit na to. Mga 100,000 yan. Hindi ba binigay ng tatay ko ang black card niya? Binigay na ba sa'yo lahat? Gamitin natin card niya. Bumili na tayo. Magandang araw po. Galing lahat to sa ibang bansa. Orihinal ang mga to. Tingnan mo, ang halaga nito. Zhao Mengyao. Nauwi na sila ni Lu Yiming sa nagbebenta na ng mga bag para mabuhay. Bini-bini, Pwede ko lang ibigay hanggang 80,000. 80,000 lang. Noon binili ko ito, gumastos ako ng higit sa 1,000,000. Matagal na nakaimbak ang mga bag na to at hindi na-maintain ng maayos. Kaya, Ayaw ko nang ibenta. Ibaligya mo na. Sige na, 8,000 lang. Miss, ito ang 8,000, pakitanggap na. Salamat. Sa 8,000 ito, makakapagsimula na kami ni Lu Yiming ng maliit na negosyo. Hindi na kailangan mag-ipit si Lu Yiming na magbubuhat ng ladrilyo gabit araw sa construction. Anong ginagawa mo? Ibigay ang pera. Tumayo ka, pesteng matanda. Ibigay ang pera. Napasindak ako. Bakit mo sinundan ng magnanakaw? Paano kung nasaktan ka nila? Ayos lang. May sugat ka. Tara, punta tayo sa ospital. Hindi na kailangan. Tumingin kamay, kulang ba? Nanay, noon ako, ang nagkamali, hindi ako dapat nag-asar sa'yo o nambubugbog sa'yo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mabuhay kayo ni Lu Yiming nang maayos lang. Umalis na tayo. Nanay. Grabe, natakot mo talaga ako ngayon.
Kung malalaman ng tatay ko na hindi kita na alaga ng mabuti, papaluin niya ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay tatay. At saka sabi ng doktor, hindi naman malubha. Hindi pwede yon. Matanda na po kayo ngayon. Dapat mag-ingat sa ganitong bagay. Ibibigay ko ng tubig. Magpahinga ka muna. Kapag nangyari ulit ito, dapat talagang mag-ingat. Mama. Bakit ka nahimatay, Mama? Tawag! Tumawag ng ambulansya! Doktor! Doktor, kumusta ang kondisyon ng asawa ko? Tagapanggulo Fu, ang kaliwang kidney ng asawa ninyo ay nagkaroon na ng malubhang kidney failure. Kailangan ng agarang operasyon. Pero dito sa ospital namin, wala kaming katugmang kidney donor. Naintindihan ko. Gawin ninyo ang lahat para mailigtas ang asawa ko. Ang problema sa donor, ako ang bahala. Opo. Dalhin ninyo agad si Lu Yiming sa Ospital Dali. Si Lu Yiming ang tunay niyang anak. Siguradong babagay siya sa kidney donor. Mama, ano nangyayari sa'yo? Mama, huwag mo akong iwan! Mama! Hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo. Hindi ka pwedeng mawala. Huwag kayong dalawa mag-iyak. May pag-uusapan kami sa inyo. Sabi ng doktor, si Li Xiuping may malupang kidney failure. Kailangan ng kidney transplant. Pero wala pang angkop na kidney donor ang ospital. Ikaw ang tunay niyang anak. Gusto naming ikaw magpa-match ng tissue. Kidney failure. Kung mabibigay ka ng isang kidney, ipinapangako ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang 100 milyon para maging mataas ang iyong katayuan. Hindi ba yung naunang bilyon, ikaw din ang nag-invest? Ikaw din ang nag-invest nun? Ooh. Magmamatch ako ng kidney donor. Ayos! Pero yung 1 billion ninyo, ayoko na. May konsensya ako. Pinanganak at pinalaki ako ng nanay ko. Ibinuhos niya ang buong buhay niya para sa akin. Panahon na para suklian ko siya. Nanay, itong mga araw pinagnilayan ko ang sarili nung napagtanto ko kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Ang ginawa mo para sa akin, sobra. Pero ako, nilamon ng kayamanan, hindi ko pinansin. At inisip ko pa na mapapagsawa ako sa'yo. Ako, hindi na ako tao. Nanay, ngayon, ang hiling ko lang sana mag-match ang donor ng kidney mo sa akin. Bigyan mo akong pagkakataon magbayad sa kasalanan ko. Lumabas na ang resulta ng matching. Doctor. Kumusta po? Pasensya na, hindi nag-match ang compatibility. Kailangan pa nating maghanap ng bagong donor. Ano? Paano pwedeng hindi mag-match? Hindi ba ako anak niya talaga? May ganitong pagkakataon talaga. Ang prioridad na yon ay agad maghanap ng bagong donor. Utos kaagad magbigay ng reward. Doctor. Susubukan ko. Pwede ba ako? Menjiao. Lu Yiming! Nanay mo! Siyang nanay ko! Ituring niyo na ako bilang pagtubos sa nakaraang pagkakamali ko. Binibinisama kayo sa akin. Nag-match na. Ayos! Li Xiuping, narinig mo ba? Nakmatch na. Nanay, narinig mo ba? Nag-match na. Menjiao. Salamat sa iyo. Lu Yiming. Dapat ko yung ginawa. Li Xiuping. Gising ka na. Nanay, gising ka na. Ang saya. Nanay. Sa wakas, nagising ka. Natakot kami ng husto. Nandiyan kaya lahat. Ayos lang ako. Lu Yiming, nasaan ang asawa mo? Menjiao nasa katabing ward. Li Xiuping. Asawa ni Lu Yiming, siya sinagip kanya. Ibinigay niya ang isa niyang kidney bilang donasyon para sa'yo. Lu Yiming, tulungan mo ako. Salamat, Meng Yao. Pagkatapos itong nangyari, ngayon lang ako nakaisip. Ang kayamanan at karangalan sa huli, walang kabuluhan.
Ang pinakamahalaga ay ang pamilya na magkakasama. Lu Yiming, sabi mo ba? Nanay, tama po kayo. Fulaw fuhren. Mula ngayon, tayo'y maging masaya bilang pamilya. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na kami makihiwalay. Alingwang, idikit mo ang malaking ito dun. Pantayan mo sa hanay na to. Kaarawan ngayon ng nanay ko. Lahat ng ito, para sorpresa ko sa nanay. Mabilis ang kilos ninyo, ha? Shishi, ikaw talaga ang magaling mag-ayos, siguradong magugustuhan ng nanay natin. Siyempre naman. Ako ang pinaka-nakakakilala sa nanay. Lu Yiming, may regalo ka ba para sa nanay? Siyempre. Handa na, 1 buwan na. Ayos na. Sige na, tulungan mo si Meng Yao umupo. Malapit na siya manganak. Mag-ingat ka naman. Huwag muna ako. Tingnan mo na si Shishi. Kailangan mo ba ng tulong? Shishi, tingnan mo. Meron pa ba akong magagawa para makatulong? Ilagay mo ang larawan ng pamilya dun na lang. Nasa pintuan na sila. Sige, alam ko na. Lu Yiming. Dali! Dumating na ang mga magulang. Menjiao, khali ka. Khali ka. Dali! 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 Dahan. Dahan. Mama! Maligayang kaarawan. Salamat. Mama, maligayang kaarawan. Li Xiuping. Maligayang karawan. Salamat.